Guys, sobrang daming huli natin ngayon. Ay, ang dami. Nahibasan. Wait lang. Daan dyan. Yan. Hindi ako nakatibog kagabi dahil pagdating ko sobrang lalim ng tubig. Sa tingin ko hindi bababaw ito dahil nga masama ang panahon, kaya ako ay umuwi na lang. Bago magtanghali, pumunta ulit ako dito sa tabing dagat para tingnan kung hibas na or bumabaw yung tubig. Kaya lang pagdating ko ay nagulat ako dahil sobrang babaw na pala. Papasok pa lang ako sa baklad ay natatanaw ko na mukhang marami ang huli. Dahil nga sobrang nahibasan na at halos wala ng tubig, kaya mahirap nang siluin ang bawat isda. Kaya yung iba ay dinampot ko na lang, lalo na yung mga nanghihina na, dahil mas magiging mabilis kung dadamputin na lang kaysa gumamit pa ng silo. Pagpasok ko sa malaking bunuan ay madaming laman, sari-saring isda, may banak, may kikiro, may samaral at may managat. Yung mga banak madali lang damputin dahil yung iba ay nanghihina na. Kaya lang yung kikiro at samaral hindi pwede dahil sobrang sakit niyan makatinik. Dahil nga yung net na lagayan ko ay napuno na. Kaya kapag sinisiksikan ko pa ng isda ay nakakalabas na. Di ko naman kasi akalain na magiging marami ang huli ngayon, kaya itong maliit lang na net ang lagi kong dinadala. Kaya ang ginawa ko, kumuha muna ako ng timba para merong mapaglagyan yung ibang isda. Dahil nga lumakas ang dagat, kaya malakas ang pakiramdam ko na makakahuli talaga ito ng marami-rami. Kaya ngayong araw ay isinama ko ang aking asawa. Kapag lumakas kasi ang dagat tapos papunta na ito sa pagkalma, diyan na nag-uumpisa na makahuli ang baklad. Kumpara sa mga huli namin dati, ito ay kukunti pa. Dahil dati nakakakuha kami ng halos 2 sakong isda. Pero ang mga ganito ay bihira lang mangyari dahil mas marami pa rin talaga ang kukunti ang huli ng baklad. Kahit na sobrang pagod ko kahapon dahil nga sobrang daming basura at meron dig nasira dito sa baklad, kaya kailangan pang ayusin. Pero ngayong araw ay sulit naman dahil maraming isda ang nakapasok dito sa bunuan. Kaya hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ako sa kasabihan na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya wag tayong tumigil sa pagsusumika para maabot natin yung gusto natin sa buhay. Basta ito ay marangal at nagiging mabuti pa rin tayo sa ating kapwa, tayo ay patuloy na papagpalain. Akala ko nga yung kinuha kong lagayan ay kukulangin pa, mabuti na lang nga yung ibang isda ay hindi na gumagalaw. Kaya kahit punuin mo ng masyado yung timba, pati na rin yung net ay hindi na nakakatalon. Meron din nakapasok na mga hito sa dagat na tinatawag dito sa aming iito. Kaya lang maliliit pa, kaya pinakawalan ko muna. Minsan kasi kapag nakakuha ako nito na malalaki na ay kinukuha ko at ipinapamigay ko rin. At nang nakuha ko na nga lahat ng isda sa bunuan ay umuwi na kami. At pagdating nga sa bahay, inilagay ko na ito sa malaking palanggana para maihiwalay ang banak at ibang isda. Kailangan kasing piliin yung maliliit at yung malalaki para maibenta.